Isa ka rin ba sa nangangarap na maging call center agent pero hindi mo alam kung paano mag-uumpisa? Paano kung ituro ko rin sa'yo ngayon yung mga English phrases na ginagamit nila kadalasan? Kaya parang pag pinakinggan natin sila, parang ang galing-galing nila. E as in India, B as in Binis, E as in Ijo. Welcome back to my channel. This is Kuya Rene Boy. For today's video, I'm gonna show you the 35 most common English phrases that the call center agents are using whenever they're assisting customer via phone. Sakto, 2024 na para to sa lahat ng mga gustong maging call center agent next year, sa mga walang call center experience at sa lahat ng mga kakagraduate pa lang. Sa video na to, talagang makakatulong to sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang ginagawa ng mga call center agents, paano sila nakikipag-usap sa mga customers nila, and magkaka-idea kung paano nila nagagawa na parang ang galing-galing nilang mag-English pero pag sa bahay parang di naman sila marunong. Kaya kung ikaw ay isang call center aspirant, sobrang laking impact nito sa pag-a-apply mo dahil makakatulong sa ito ng malaki, especially kung merong mock call sa application process mo. Hindi pong iisip ng interviewer, wala tong call center experience, dapat parang ang galing-galing na nito. So maswerte ka na naman at napanood mo to, libo-libo na nakapasa sa YouTube channel ko. Hopefully, ikaw na ang susunod. Tanda mo kung walang naniniwala sa'yo, si Kuya Rene Boy naniniwala ako na makakapasa ka rin dyan sa call center company na ina-apply mo. Kaya kung bago ka lang dito at gusto mo rin ng mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating ko pa mga video. Before we start, shoutout muna sa nanalo ng 500 Gcash sa nakaraang video natin. Kung gusto mo rin manalo, comment down sa baba kung gaano ka pogi si Kuya Rene Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Yo, Zup! Nagbabalik Kuya Rene Boy para magbigay na naman sa inyo ng mga solid na kaalaman, especially kung nag-a-apply ka sa call center industry. So sa video na to, sisiguraduhin pa rin natin na makakapasa kayo dyan sa call center company na ina-applyan ninyo. Kaya ikaw, kung bago ka lang dito, huwag mo kakalimutan mag-subscribe kasi napakarami nating videos, kompletos, regados yan na makakatulong sa pag-a-apply mo. Kung gusto mo ng mga sample interview questions with sample answers, meron tayo dyan sa taas, a link up there, makakatulong sa yan. So yun guys, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang malaman kung sino-sino na dito yung mga bumagsak sa mock call, ganyan sa pag-apply sa call center. Comment down sa baba, gusto ko malaman. And sa video kasi na to, sisiguraduhin natin na makakapasa na kayo sa next application ninyo. So yun guys, hindi ko na ito patatagalin. Alam ko naiinip ka na rin. Umpisa na natin guys sa greetings. Siyempre, kapag may tumawag sa'yo, dapat greetings muna palagi yung nauuna, okay? So paano nga ba ginagawa ng mga call center agents yung greetings nila? Ganito lang yan kadali, okay? Thank you for calling ABC Company. My name is Ren. How may I assist you today? Number 2, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to ABC Company. How can I help you? Number 3, hello and thank you for reaching out to ABC Company. How may I support you? Ito yung kadalasan mong maririnig sa mga call center agents. Yung number 2 natin, iba-iba. May good morning, good afternoon, good evening. It depends po kasi minsan kung anong oras mo nakakausap yung customer mo. Okay? So yun, basta lagi natin tatandaan, yung mga company, meron din sila mga suggested spiel or recommended spiel na pinapagamit sa mga agent. Depende kasi sa account nila. Pero ito po yung mga makakatulong sa inyo kasi parang ganito rin lagi yung mangyayari. Okay? Kasi importante, nababanggit mo yung company name na nire-represent mo, pangalan mo, at yung phrase or question na, how may I assist you today? Okay, so ulit-ulitin mo lang para ma-manage or ma-practice mo, makasanayan mo, kasi ginagamit talaga ito ng mga agent to provide a welcoming and professional atmosphere habang nag-assist sila ng mga customer online or sa phone. So, tapos ka na mag-greeting. Dito naman papasok yung assurance statement. Okay? Number 4, I'll be glad to assist you today. Number 5, I'll be more than happy to assist. Number 6, I can assure you that we're committed to finding a solution that works for you. Number 7, I'll do my best to resolve this issue for you. Number 8, I guarantee you that your satisfaction is our top priority. Okay, sinasabi ito ng mga call center agents kapag na-provide na ng customer yung issue or concern niya. Okay, sinasabi nila to para makapagbigay ng assurance dun sa customer para maging confident yung pakiramdam nila na itong agent na to, gagawin niya yung best niya, gagawin niya lahat para ma-resolve yung problema. So, likas na sa mga call center agent na ginagawa nila ang assurance statement lalo na sa mga general inquiry tsaka kapag hindi naman nagpapakita ng galit yung customer. So, paano nga pala Kuya Rene Boy kung medyo frustrated, disappointed, nagagalit? Ano naman pong gagawin namin Kuya Rene Boy? Dito na papasok yung empathy statement na laging ginagawa rin ng mga call center agents. Okay, number 9, I understand the situation must be frustrating for you. I can imagine how concerning this must be for you.
Thank you for bringing this to my attention. I'd feel the same way in your shoes. I apologize for any inconvenience this has caused you. I completely understand. If I were you, I would feel the same way. Kung napansin nyo guys, dun sa mga statement na nabanggit natin, parang pinaparamdam ng isang call center agent na nararamdaman niya rin yung pakiramdam ng customer niya, okay? Para tong simpatya pero mas malalim. Kumbaga parang nafe-feel mo rin yung nararamdaman ng customer mo. Ito po yung tinatawag na empathy. At kapag meron ng account na involved, okay, halimbawa yung customer mo nagtatanong na tungkol sa account niya, dito na pumapasok yung account verification, okay? Kailangan i-verify nating maigi kung ang kausap ba natin ay siya talaga mismo ay yung may-ari ng account. Kaya kung napapansin niyo yung mga call center agent nagtatanong, may I have your full name, may I have your password, mga ganyan-ganyan, yun po yung tinatawag na verification spiel. Okay, number 14, may I verify your full name please? Could you confirm your mailing address please? To proceed, I need to verify your date of birth for security purposes. Can you please provide the last 4 digits of your social security number? In order to assist you effectively, could you verify your account number? To ensure we have the correct contact information, may I confirm your phone number? For security reasons, could you provide your email address for verification? Okay, meron pa. I'll need to confirm some security questions before we proceed, if that's okay with you. To access your account, I'll require your account PIN or password. To verify your account, may I have your full name and account number? So yan yung mga verification spiel na kadalasang maririnig nyo sa mga call center agents. Ginagawa nila to secure or to ensure na ang kausap talaga nila ay yung account holder mismo. Mag-ingat tayo sa ganito guys kasi minsan yung mga ibang tao, tinatry nilang i-access yung account ng iba kahit hindi sa kanila. At kapag nangyari na napalusot mo yung tao na yun, may chance na magkaroon ng breach of privacy and meron pong kalakip na sanction yan or baka ma-terminate ka pa. So, na-verify mo na yung account. Ano naman yung next mong gagawin? Nandiyan na sa harap mo yung account ng customer pero naloloka ka dahil ang daming information sa loob nito. At para ma-filter mo na maayos yung problem or issue ng customer at para makita mo rin yung pinaka-accurate resolution, dito na pumapasok yung probing question. Okay, magtatanong ka ng mga question kay customer para mas lalo mo maintindihan yung concern niya. Like, may I know the error message you are seeing? Can you confirm the time and date when this problem occurred? Actually, napakaraming probing question kasi syempre depende sa concern ng customer. Pwede nyo rin gamitin yung mga tanong na, when was the first time you encountered the problem? Can you further describe the issue in more detail? Yan, para ma-filter ninyo na maayos at para mas malaman ninyo yung pinaka-the best na resolution na maibibigay nyo dun sa concern ng customer. Speaking of resolution, so since na-filter mo na nga kung ano nga ba yung pinaka-the best na maibibigay nating tulong dun sa customer, ito naman yung kadalasang statement na ginagamit ng mga call center agents. Number 26, let me guide you through the steps to reset your online banking password securely. I'll escalate this issue to our technical team for immediate action. Let me check the status of your recent order. Could you provide me with the order number or tracking ID? Okay, so yung mga statement na to guys, ito yung sinasabi ng mga call center agent, especially sa mga financial accounts, sa mga retail account. Ito yung kadalasang ginagamit nilang statement. Pero yun guys, disclaimer ulit, it varies depending on the account. Okay, yung magiging flow ng conversation ninyo ng customer, depende po sa account na handle ninyo kapag nag-work na kayo sa BPO. Pero kung pagpapractice nyo itong mga statement na sinasabi ko ngayon, sobrang makakatulong to sa inyo para pag in case na maka-encounter kayo ng call pag nag-apply kayo sa BPO, hindi na kayo mabubulol-bulol kapag sinasabi ninyo yung mga English phrases na to. Okay? Pero bago tayo tumalon sa number 29 guys, gusto ko lang malaman kung bakit mo nga ba gusto maging call center agent. Comment down sa baba, mamimili ako ng deserving na mananalo ng 500 Gcash. I wanna know your reason. Sa atin lang. So going back, okay, may mga times na you need to put the call on hold. Okay? Habang ina-assist mo si customer, minsan kailangan mo i-check yung account niya, kailangan mo i-check yung mga resources na ginagamit mo para makaresolve ng issue ng customer. Ito po yung mga statement na ginagamit. Like, I appreciate your patience while I work on this for you. Please hold for a moment while I check on that information. May I put you on hold for 2 to 3 minutes? I'm just going to check your account. So yan, ang mga holding procedure guys, at syempre dapat maging totoo kayo. Kapag sinabi ninyong 2 to 3 minutes, kailangan bago mapuno or bago matapos yung 3 minutes, dapat nabalikan nyo na yung customer. And if you need more time para i-check ulit, magpaalam kayo ulit kay customer. Wag po kayong lalagpas dun sa binigay ninyong time frame for holding procedure. Okay? Pero bago ko makalimutan guys, manage expectation, napaka-importante pala nito. Lalo-lalo na kung kailangan mong palaging hinuhold yung customer, dapat ma-manage
ma-manage mo yung expectation niya, lalong-lalo na kung medyo matatagalan ka, complex yung concern, dapat sasabihin nyo to, okay? I'll do my best to assist you, but let me set the expectation that this might take a few moments to resolve. I'll investigate further, but just to set expectation, complex issues like this might take some additional time to resolve. No worries, I'll keep you updated. You know guys, setting realistic timeline, managing their expectation appropriately, talaga makakatulong to para maging clear kay customer na medyo matatagalan tayo. At para mas mafe-feel niya rin na talagang siniseryoso natin yung pag-a-assist dun sa concern niya. Hindi rin siya maiinip sa pag-a-assist natin sa kanya kasi aware na siya. Naging klaro sa kanya na kailangan natin ng oras para ma-resolve yung napakahirap niyang concern. Okay? So, kapag na-resolve mo na yung issue, huwag mong kakalimutan na mag-offer ng further assistance. Okay, is there anything else that I can assist you with? Is there anything else? Yung mga ganyang question, ito po yung statement na laging ginagamit ng call center agents kapag tapos niya nang i-resolve yung issue or problema ng customer. Kapag sinabi niyang yes, meron pa at sinabi niya yung concern niya, tulungan pa rin natin siya, okay? Pero kapag sinabi niya naman ng no, nothing else, ang sarap sa ears. And then, pwede na nating ibigay ngayon yung closing spiel. Pero disclaimer ulit, ang closing spiel guys, depende ulit yan sa account na hinahandle mo. So, ang example natin dito, thank you for choosing ABC Company. We strive to provide exceptional service and your feedback is crucial in helping us achieve that goal. Okay, pwede rin, thank you for calling Jollibee Delivery. Have a great day. Pwede rin, thank you for calling Cebu Pacific. Safe travels. Pwedeng ganon. Okay, so yung iba naman may mga spiel. May mga spiel sila for survey. Can I ask if you're willing to take a brief survey? Your opinions will help us improve our service. So, depende po sa company yung gagamitin natin closing spiel, pero at least meron ka ng idea ngayon. So, that's it for today's video. Sana may natutunan ulit kayo kay Kuya Renny Boy. Sa lahat ng mga bayaning puyat out there, shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng mga patuloy na lumalaban para sa pamilya nila. And sa lahat pala ng mga bagong hire pa lang, okay, mag-alala kung hindi nyo pa nakuha yung 13-month pay nyo, bawi na lang kayo next year. And yun guys, no, mag-apply pala si Kuya Renny Boy ulit sa mga call center companies. Gusto ko malaman kung ano yung next company na gusto nyong bisitahin ko at syempre kung anong branch yan. Mag-apply si Kuya Renny Boy. Kita-kits dyan guys. At comment na rin kayo sa baba kung ano nga ba ang gusto ninyong account, international or local account, para malaman ko kung ano yung next video na gagawin ko. Before I end this video, shoutout and congratulations sa lahat ng mga graduates na sa Bowmans Academy at sa lahat ng mga students natin for batch 27. Yung batch 28 natin mapupuno na, kaya kung gusto mong humabol, comment lang sa baba ng #scholar at i-PM nyo ako sa Facebook page ko, Kuya Renny Boy Official. Marami na nakapasa sa BPO industry at naging call center agent na dahil sa 1-month call center training natin na online lang, kaya kahit cellphone at data lang, pwede ka na matuto. Kahit nasa Luzon, Visayas, Mindanao ka pa, kahit anong religion, kahit hindi ka magaling mag-English, kami bahala sa'yo. Para makahabol guys, ganun lang gagawin. Comment #scholar lang. Magkakaroon ka na ng e-certificate. Meron pang job assistance guaranteed. Kaya mag-enroll na kayo sa ating call center training in Bowmans Academy. Shoutout sa lahat na nagpapashoutout dyan. God bless us all. Wait nga, puta, parang ang pogi ko rito sa outfit ko, eh, no? Sheesh!